Okay, sige. Ah, Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa media at sa lahat po na nakakapanood ng presser na ito. Kaninang umaga po ay nagsumite tayo ng letter, urgent appeal to the Independent Commission for Infrastructure na i-live stream yung kanilang lahat na mga proceedings na ginagawa patungkol sa anomalous and ghost na mga flood control projects. Alam niyo po kasi marami nagtatanong bakit parang tinatago? Bakit may parang pinagtatakpan dito sa ICI proceedings? Una, hindi naman yan korte na dumidinig sa mga personal at individual o pribado na mga kaso. Yan ay binuo upang pag-usapan at talakayin yung kagimbal-gimbal nga na anomalous and ghost flood control projects. At ang pinag-uusapan natin dito, daang bilyong piso and probably trillions of pesos. With that magnitude of public resources involved, usapin niya ng public interest. Malinaw na nakasulat sa ating saligang batas, public office is a public trust. At itong daang bilyong piso ay hindi biro. Pera natin yan. Pera ng mga manggagawa. Pera ng mga ordinaryong Pilipino yan. At nararapat lang na malaman ng bawat isa kung ano yung pinag-uusapan doon sa ICI hearings. Kahit ako nga, hindi ko alam kung ano yung nangyayari doon Paano pa kaya yung mga ordinaryo ng mga manggagawa at mga Pilipino? At gusto rin natin malaman, halimbawa, binanggit ng ICI, wala pa daw sila na nakikita na posibleng link o koneksyon ng mga politiko o ng mga public officials dito sa anomalous and ghost flood control project. Paano sila nag-come up sa ganong statement? Biruin nyo yung mga kontratista na, mga Diskaya, mga taga-DPWH na ang nagsabi na meron sila ng mga kasabwat na mga politiko. May they be congressmen or senators. And then here comes ICI saying, wala pa kaming na-establish. Di pa namin nakikita na may posibleng link itong mga politiko. Imposible po yun. Sa laki at sa magnitude ng pinag-uusapan natin dito na iskandalo, imposibleng kinaya lang ng mga Diskaya yun. Imposibleng kinaya lang ni Alcantara yun o ni Bryce Hernandez yun. Imposibleng wala silang kasabwat. Meron silang kasabwat and that is what we would like to find out. Sino ba yung mga kasabwat nila? Pero nangyayari, we are left sa We are left blindsided. Di natin alam anong pinag-uusapan doon. Second, walang mai-connect ang ICI na possible na public official. Zaldico, say for example, he was the APRO chair sa last Congress. Siya ang arkitekto noong pambansang budget na pinagmulan nitong mga iskandalo na pinag-uusapan natin ngayon. Hindi may connect ng ICI yun. And take note, under oath yung sinasabi ng mga kontratista at ng lahat ng sangkot dito sa anomalous and ghost flood control project. Second, sunod dyan, halimbawa, usapin na the possibility of former Speaker Martin Romualdez as state witness. Paano nag-come up doon? Diba? Ano ba pinag-uusapan? Ano yung mga tinatanong doon sa ICI hearings? We would like to find out. Ngayon, kung mananatili ang ICI na sarado sa publiko, hindi natin masisisi ang mga Pilipino na pagdudahan at mawalan ng interes, mawalan ng tiwala sa proceedings ng Independent Commission for Infrastructure. Mali ata yung pagkaintindi ng ICI sa salitang independent. When you say independent, dapat impartial. Hindi independent na kayo-kayo lang yung nag-uusap dyan sa ICI. Dapat lahat tayo involved dyan. And that is what we would like to, we are appealing to the ICI na i-live stream nyo ho ang mga proceedings, mga hearings. Gusto naming malaman anong pinag-uusapan nyo dyan. Gustong malaman ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino kung papaano yung takbo ng ICI hearings. So yan yung rason kung bakit tayo pumunta kanina sa ICI. Pangalawa, nag-file tayo ngayon ng authorizing the Secretary General of the House of Representatives para doon maka-access ang publiko, interested parties,
groups or individuals doon sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So this is in line doon sa binanggit na rin at ginawa na rin ng Ombudsman na pagsasapubliko ng SALN ng public officials. So to those interested parties, groups, individuals na gustong maka-access po ng SALN ng kinatawang ito, welcome po kayo na busisiin o makakuha ng copy ng aking SALN. At we urge our fellow colleagues, in the House of Representatives, na to do the same, to authorize the Secretary General na isapubliko yung mga SALN ng ating mga kasamahan. After all, kung wala naman tinatago, sa publiko na, ipakita na sa publiko kung ano yung laman ng SALN. Dapat kasi maging kahiyahiya ang korupsyon eh. Dapat maging kahiyahiya yung usapin ng extravagant and lavish lifestyle ng mga public servants. Yun ang ano natin. Yun ang punto natin dito. So, we urge our colleagues na to do the same, to follow. May mga nauna na ng mga House members na isinapubliko ang kanilang SALN. And so, ayun. I am open for questions sa ating mga kaibigan sa media. Ako na lang po muna. Yes po. Kung dun muna sa ICI po. So kahapon po nag-withdraw na nga daw po ng cooperation yung mga Diskaya from cooperating with the inquiry. Doesn't this hammer home the point na toothless or useless yung ICI? Kasi for one, di na nga public yung hearings. At pangalawa, kayang mag-walk away ng mga Diskaya from cooperation just like that. Yes, tama. Walang pangil, walang kapangyarihan yung ICI. Nagiging isang malaking PR na lang yan. At hindi natin masisisi yung mga tao kung tinitignan yan na parang nag-whitewash na lang. O parang may pinoproteksyonan na kaalyado ng administrasyon. Uulitin ko, sa laki nga, sa magnitude ng public resources involved. Ba't wala pa napapakulong hanggang ngayon? At very consistent naman kami doon sa sinasabi namin, along with other minority members, na kung gusto talaga ng administrasyon na may mapanagot, even without the ICI, the President can mobilize the entire instrumentalities of the government. Ombudsman, NBI, lahat pakilusin niya. Ang dami nang po pwedeng tuntungan eh. Meron ng mga pronouncement under oath, yung mga kontratista, meron na ring mga publicly available documents, so we can establish a case. Ang problema hanggang ngayon, ayan pa rin. Pahaba ng pahaba yung mga hearing, mas nalilito ang mga tao, ano na ang nangyayari. So, tapos sinabi pa ni Claire Castro. Spoke sa Claire Castro na humihingi siya ng kahinahunan sa mga Pilipino. Maging kalmado daw. Masisisi po ba natin ng mga Pilipino at mga manggagawa na hindi magiging kalmado kung nakikita nila na itong mga proceedings, especially ng ICI, walang pinatutunguhan? Pahaba ng pahaba yung hearing, parami ng parami yung cast of characters, and at the end of the day, walang mapapanagot. So, baka kailangan hong mag-introspect ng palasyo patungkol sa usapin na to. Sir, meron pong nga statement din, yung kasamahan nyo sa minority na si Congressman Edgar Erice. He urged President Ferdinand R. Marcos Jr. to call a special session of Congress to swiftly pass legislation granting full investigative powers to the ICI. Kayo po ba, do you share the same sentiment? Yes, we support that. Kabilang din po ako sa naghain ng House Bill na nagbibigay ng kapangyarihan sa komisyon, contempt and subpoena powers. So we support the statement of Senior Deputy Minority Leader Ega Erice. Sir, sa tingin niyo po, yun pong pag-refuse ng mag-asawang Diskayas na makipag-cooperate sa ICI, mahihikayat din yung ibang witnesses at saka yung iba pa pong mga ipapasabpina na tumanggi ring makipag-cooperate sa ICI dahil wala nga pong sapat na kapangyarihan yung ICI. Yes, tama yun. Nagsisend yan ng mensahe doon sa mga sangkot dito sa anomalous and ghost flood control projects na kahit ipatawag sila ng ICI, pwede naman silang tumanggi. So wala nga kapangyarihan, inutil ang ICI. At hindi ko masisisi ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, and that is my belief, na parang walang kwenta, walang silbi na itong ICI. Hanggat walang nakukulong, hanggat walang napapanagot, even contempt powers, ano na lang yan, lokohan na lang yan. Yan nangyayari dyan sa ICI. Again,
That is our challenge to ICI. I-live stream nyo kung wala kayong tinatago. I-live stream nyo yan. Hindi sapat na sasabihin yung nakatape. Hindi sapat na every hearing, lalabas na lang yung executive director at magre-report anong inabot ng ICI proceedings. And my last message is sa mga kamanggagawa natin, mga ordinaryong Pilipino, kung kayo po ay galit, kung kayo po ay talagang naiinis sa mga nangyayari, yan po, kung pwedeng mag-ingay, mga lampag, mismo sa harap ng ICI, kalampagin natin hanggang magising yung mga miyembro ng ICI. Huwag po natin hayaan na makalimutan na lang itong issue na to. We encourage and we support lahat ng pagkilos ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, kahit anong grupo, kahit anong kulay. This representation is encouraging mass protests patungkol dito sa korupsyon at issue ng anomalous and ghost flood control project. With that, maraming salamat po sa mga kaibigan natin sa media.